Yan yung lumabas, P6 dito. Yan, P6 error yan. Sa ating indoor ay yan, medyo malabo. ED error yan. Yung ating outdoor ay P6. Then bumabalik yan sa 00 ulit. So ito yung naglalabas ng P6 sa ating outdoor, then ED doon sa ating indoor. So i-try natin kung paano natin i-troubleshoot. Ang pwede lang muna natin, kukunan natin ang supply ito. Kaya lang madilim, no? Yan. So meron tayong 5 volts doon sa tester na nakuha natin. Ito yung isang supply. Yan yung 16 volts. Papunta doon sa PFC board natin. Yan yun. Ito yung isang supply na galing naman sa ayan, yung 13.5 natin. Meron din tayo nakukuha. So dito sa IPM output, kunin lang natin yung ground 319. Ayan, kahit dito tayo kumuha, ito 379. Yan. So yan, naglalabas ng P6 yun. Then ang ating pinaka indoor, yan, naglalabas siya ng ED. So hindi umaandar ang ating compressor. So gagawin na lang muna natin yung supply. Kung i-check natin dito sa IPM, nakikita natin is normal naman yung supply natin. Halos kumpleto lahat yung nakukuha natin. So ang gagawin natin procedure ng pagre-repair ngayon, lilinisan muna natin yung board dahil nakita namin na may mga slight corrosion. Kasi itong ganitong error na ED error is napakaraming sakop. Ang ED error, katulad niyan, pwede manggaling dito sa pressure switch. So good naman itong pressure switch natin dahil i-direct na namin ito. Pwede rin refrigerant leakage. Kapag refrigerant leakage, so manggagaling yun doon sa pressure switch natin. Ito yung dalawang line na ito. And pwede rin manggaling sa mga sensor. Pero itong sensor natin is mga bago yung ikinabit natin. Kaya sigurado tayo na wala tayong problema. Yung compressor natin na ginagamit, sure din tayo na maayos siya dahil yan yung pang testing natin na compressor. So ang hindi lang tayo sigurado na ngayon doon sa troubleshoot na ginagawa natin is main board or yung IPM module ay may differential. Ito yung main board natin. So check na lang natin. Kaya ang gagawin namin procedure, kasi nakitaan namin ang corrosion, so lilinisan na lang muna namin and huhugasan namin yung pinaka-board na ito bago patuyuin. Ayan. Kung makikita nyo yung corrosion doon sa loob na yan. Ayan. Para ma-troubleshoot natin ang tama. Ayan, so pinalas ko yung board. Ito yan. Mapapansin nyo yung board natin. Halos nagkaroon na ng corrosion. Ayan. Sa part na yan. Dito, malikabok at saka ayan, so madumi yung board. Yung PFC natin, ganyan din. And ito yung IPM. So sa ganyan kasi, ang ginagawa natin, hinuhugasan namin yung board na yan para matanggal yung dumi, yung mga corrosion, bago natin i-troubleshoot. Kasi pagka ganyang madumi ang board, nahihirapan tayong mag-sukat ng mga voltage. Hindi natin maibalance or makita yung saktong mga supply. So gagawin natin, huhugasan muna natin yung board bago natin i-troubleshoot para makita natin kung alin ang may problema.
ganito kami pagka naghuhugas ng board. Binabasa talaga namin siya. Running water, sabon, and binabras namin para matanggal yung mga corrosion. Ayan. Then, saka tayo magbabalaw ng tubig. So, maganda ang board kasi pag nahuhugasan, talagang natatanggal ang dumi. So, kapag gumagamit tayo ng mga tinatawag natin na panglinis ng board, hindi naman siya talaga nakakatanggal ng dumi. Mas nakikitaan namin na mas maganda, mas epektibo. Alam ko maraming kukontra dito, pero mas epektibo yung ganito na sinalabhan talaga namin siya. Yan, pati yung likod, binabras namin yan. Ito. Magagalit na naman basher mo, boss. Okay lang yun, bahala sila. Basta tinuturo ko lang yung tama na nagiging epektibo doon sa ginagawa natin. So optional to kung gusto nyo gayahin o hindi. Okay lang. Okay lang. Yan. Okay. Sinama na natin to lahat, pati yung mga wire niya. Hindi ko na siya binunot, pati yung mga wire para malinis na rin itong mga wire na yan. Matanggal yung kabuk niya. So, yan yung IPM, oh. So, mamaya ito troubleshoot ko to. Makikita natin to kung kahit hindi natin paandarin. Makikita na natin sa tester kung may alin na may defect dito. Bago natin ulit isalang, ano. Yan. Ayan. So, ganito lang ang ginagawa natin. Running water din lang yan. Parang brand new na. Ayan. So, napakaganda ng boat. Kapag ka nahuhugatan, so, tingnan nyo. Para siyang brand new ngayon. Ayan. After natin na mag-blower, ginagamitan natin siya ng hot air para sigurado tayong tuyo ng board natin. So pansinin nyo yung board, yung kaninang corroded. So makikita nyo pag hinugasan natin, parang makapapansin nyo para siyang brand new. Malinis na malinis. And natatanggal yung corrosion. Siyempre, ang importante lang dito kapag binasa natin, patutuyuin nyo. Wala naman kayo ibang gagawin kundi patutuyuin. And bago nyo i-troubleshoot or bago nyo paandarin ang unit, kailangan sigurado kayo na natuyo. Medyo matagal na proseso pero malinis at maganda ang pagkakagawa. Ayos. Ayos, so ito yung board na nahugasan na natin. Napatuyo na rin natin. Ayan, so kung mapapansin nyo parang bago yung board pero inugasan natin, then saka natin siya ito troubleshoot kasi mahirap pag troubleshoot kapag nakikita nyo katulad na pinakita ko kanina na marami siyang corrosion at alikabok. So hindi mo basta siya makukuhanan ng tamang sukat ng mga voltage, nagkakaroon ng mga ground dahil doon sa corrosion. So yung ating casing, nilinis na rin natin, pati yung heatsink. Ayan, so mapakapansin nyo, malinis na malinis bago natin ilapat yung board. So ibabalik natin siya dito and ito troubleshoot natin ng panibago yung board natin. Ayan, so nilinis ko siya, hindi ko na tinanggal yung mga wiring para malinisan na rin yung mga wire. Ayan, so ito lalagyan na lang natin ng panibagong silicone. Then, yung IPM IC nilinis ko na rin siya. Ayan, ito tuyong-tuyo na rin siya. Okay, so ito tornilyo na lang natin. Lalagyan ko muna siya ng silicone grease.
Ayan. Pwede naman kamayin. Hindi naman yan napapanis kahit kamayin nyo. Importante mailapit nyo ng maayos yung pinaka silicone grease kasi tawag namin dito. Yan yung nakasanayan namin. Kaya hanggang ngayon silicone grease pa rin ang ginagamit namin na tawag. Yan. Ayan. So nailapat na natin ang maayos. So yun yung board. Naka-assemble na natin yung board. Ito. So buhay natin. Ayan. So buhay ang power. Usually kapag lumabas yung E4 error na yan, so nakabaliktad lang siya. So E4 yan ha. Yan. Kapag lumabas yung E4 na yan, usually normal na siya. Kaya lang ang problema, bakit siya naglalabas ng ED error? So usually alam naman natin ang ED based doon sa mga nai-video na rin natin. Kapag babalikan natin, usually yung pressure switch, refrigerant leakage. So ang refrigerant leakage na nadidetect niya ay dahil doon sa pressure switch na yan. Okay, yun ko muna. Yan. So dahil doon sa pressure switch, kapag hindi nag-switch yung pinaka-pressure switch niya, maglalabas siya ng ED error sa ating indoor. And kung wala siyang refrigerant, kaya nadidetect niya ang refrigerant dahil doon sa pressure switch, so lalabas yung ED error. Then second is na pwedeng panggalingan pa. Sabi ko nga itong mga sensor na yan, so bago na itong ginamit natin na sensor na pinang-testing dito. So sa sensor naglalabas din siya ng ED error. Then yung isang pinaka-worst dito, siyempre yung compressor, maaring sira ang compressor kapag naglabas din ng ED error. So yung ganito katulad niyan, eto naman pagka sira din ang ating main PCB, ED error pa rin ang lalabas. Kung sira ang IPM module natin, ED error pa rin ang lalabas. Ayan. So sa ganitong troubleshooting, medyo mahirap dahil marang nangyayari, kakapain mo. Titingnan mo yung pressure switch. Minsan ang ginagawa natin, nagpapalit na tayo ng nag-system reprocess at saka yung refrigerant, chine-check natin. Minsan nagpalit na tayo nitong board na ito. Nagpalit tayo ng IPM. And hindi natin natumbok yung eksaktong problema. So, ituturo lang natin ngayon kung alin yung isa sa pinakamadaling technique para makita natin yung problema. Ayan. So, gagamitan natin ngayon siya ng tester para ma-check natin yung board. Usually, ang ginagawa naman natin dito, pwedeng kung meron ka mga board nito, ang mangyayari, trial and error ang gagawin natin. Magpapalit ka ng board, magpapalit ka rito, or i-check ang compressor. Yung pressure switch naman na pinakamabilis para hindi natin makita kagad, para makita natin kagad kung may problema ang pressure switch. So, ang ginagawa natin, minsan pinagsishort lang natin ito. Nilalagay natin ng jumper dito sa dalawang yan. So, ang isang problem pa natin kapag ka ang naglukoy, itong main PCB na ito, medyo mahirap ang troubleshooting. Talagang maubliga ka na magpalit. Pero kung IPM naman ang problema, meron naman tayong isang paraan na pwedeng gawin. Siyempre, nagamit tayo ng tester and troubleshooting ang gagawin natin na katulad nito. Yan. Usually kapag ka naglabas yan dito ng katulad yan, E4 na na-detect niya, ang board natin, usually normal yan operation. Normal ang ating main PCB. Pero, bakit naglalabas pa rin ang ED? So, dito, syempre, susukatan muna natin. Ito yon, nakalagay dyan na N is, ibig sabihin niya is negative, Hindi yan neutral, na katulad. Then, yung P is positive. So, pwede nyo nasukatan niya na supply. Ayan. May nakuha tayong 320. Then, dito sa, ito yung regulator ng 5 volts. Makikita na natin yung kagad yan. Kung may supply ba tayo. Ayan. Meron tayong 5 volts. Meron tayo dito na supply output. Ayan. So, parang masasabi natin na good. Pero yung isang technique dito na ginagawa natin, ito yung negative natin na nakalagay na N na yan. Pwede nyo tingnan siya direct para mas mabilis. Sukatan nyo yan. So, ilan nakuha nyo? 15. Usually 15 yan Kahit to sa ibang brand, 15 volts. Common na makukuha nyo dito.
Kaya pag nakaganyan, mas maganda. Ayan. So, nakuha natin ng 15. Yun yung UBW. Oo, yung UBW. So, yung isang test point nyo o test prod nyo, nakalagay sa negative Ground. Negative ground or negative na galing dito sa capacitor. Okay? So, ito yan, negative. Negative, nakuha nyo yung 15. Yan yung U. Tingnan nyo yung B, 320. So, ito yung kanina na tinast natin. 320 na nakuha natin dito eh. Kaya, sabi ko, hugasan ko muna yung board. So, after natin mahugasan yan, nakakabit na. Yan, 320. Itong W, 15. ayan, 15. Normal. So, yung dalawa, normal. Yung gitna, Not good. not good. So, Not good. shorted siya. So, ang gagawin natin ngayon ay kakalasin natin. Kapakita ko sa inyo, gagamitan naman natin ng analog tester. Ayan. So, yung supply, ng power supply natin, good. Kaya, nakita na natin na problema dito is masasabi natin na IPM module. So, i-option natin, tingnan natin kung pwede pag i-repair or hindi na. Antayin ko lang mag-shutdown to. Kumuha ako ng analog tester. So, tatanggalin na lang muna natin ang supply. Ito, yung negative at saka yung positive. Tanggalin na rin natin yung ito. And yung papunta ng PFC. So, ang natira na lang sa atin ay yung IPM module. Ayan. So, ang nakuha natin kanina, yung gitna ay naglabas siya ng 220 volts. 320 volts DC. Yung W at saka yung U is naglabas lang siya ng 15 volts. Okay? So, tingnan nyo ito. Yung tester natin. From negative supply, papunta doon sa U, meron siyang resistance. Then, i-reverse natin ang test prod natin. Wala. Yung B, okay, wala. U, wala. Teka, dito sa kabila. Negative. Okay, wala. Dito, wala din. So, dahil nakuha natin ay positive 320 volts. So, ito yung P. So, from U, papunta doon sa P, wala. Reverse natin. Meron. Doon sa B, meron. Reverse natin. From positive to B, Meron ulit. Okay. So, Shorted ibig sabihin, from P, papunta doon sa B, Shorted. shorted. Ito, wala. Ayan. Gamitan natin ng digital. Yung may buzzer. Ayan. So, yung buzzer natin na buzzer. Anong gusto mo? Buzzer na lang para sikat. Yan. Okay. So, from positive supply, papunta doon sa U, wala. From positive to B, yun o. Shorted talaga. Ito, Confirm. hindi. Hindi. Dito sa kabila, wala. Hindi rin. Ito, meron pa rin. Ito, wala. Okay. So, confirm natin, ang problema natin ay IPM module. So, re-request ngayon tayo ng panibagong IPM module para maikabit natin. Usually, hindi na namin ito pinapalitan. Ang shorted dito, teka, tatanggalin ko ha. Tanggalin ko lang. Etong IC na to, nagkakaroon ng short. Kasi yung IC na yan, yan o, makikita nyo yung UBW na yan, diretso lang yan doon sa IC eh. So, yung P, ito yan, positive, Sa dulo. nagkaroon siya, ito yan, P, positive. Nagkaroon siya ng shorted papunta doon sa B. So, kung dito nagkaroon ng short yan, ibig sabihin, ang shorted mo, yung IPM. Kung may option kayo na pwede nyo siyang palitan o may makuha kayo, may mabili kayo, pwede pang gawa ng paraan. Pero sa ganitong sitwasyon kasi, usually, hindi na namin din in-advise na papalitan pa namin ito. Ang in-advise namin is replacement na ng buo. Pero kung gusto nyo i-optional repair talaga,
papalitan to. Kasi doon sa price naman ng repair, pag nagpalitan nito, dahil mahal ang original nito, ang inaabot parang presyo na rin ng halos bagong module. So kaya sabi namin, mag-request na lang tayo ng bagong IPM module kaysa magpalit lang tayo ng IPM IC. Konti lang ang natipid natin, hindi pa natin maigaranti kung magluloko or masisira ka agad. So kung sa bago, malaki ang chance na tatagal ang unit. Okay? So yun lang ang ginawa natin. Ayan. So yun lang. Ang nagkaroon ng shorted is from B at saka yung positive supply dito. So in short, shorted ang IPM. So malamang sa alamang, ang problema lang natin dito nang galing dahil pag naglabas ng E4 ng error yan dito na na-detect, wala. So na-detect niya yung E4 error kapag wala kang sensor na nakakabit at wala yung pressure switch. Then pag ini-on mo, lalabas yung E4 error. Usually normal ang operation ng main PCB. Pero hindi rin natin masasabi na eksakto, ha? So basis lang yung ginawa natin. So maaaring may problem pa rin dito. Pero i-actual na lang natin ng diretso para makita natin kung ano mga problema pa kapag dumating na yung ating IPM module. So yun yung problema nito. Napakarami ng pwedeng panggalingan. So actually isang error lang pero ang dami ng sakop. Kaya pagka ganito na board, lalo na kung kulang-kulang ang naipadala sa amin, medyo mahirap ang troubleshooting kasi usually mano-mano na pag-check sa tester ang gagawin natin kung wala tayong basta pagsasalangan. So ito naman ganito is meron tayong napagsasalangan. Kaya nakita na kagad namin yung P6 dito kanina and yung naglabas ng ED na error. And then yung sa mga pressure switch is maayos naman kasi sigurado tayong nakadirect at yung ating pressure switch ay good, yung mga sensor ay good. So maliban na lang dun sa dalawa na hindi natin na-check, yung compressor natin isigurado rin tayo na good. Ayun, so sa IPM module sure na tayo na defective. So antayin na lang namin, nag-request na rin naman kami nitong board na ito, baka bukas darating yung request namin. Ayan. So yun yung IPM module. Ituturo ko lang sa inyo paano nyo i-check kung defective na talaga yan. So unang-una, yung tester nyo ilagay nyo sa X1. Yan. Sa X1, tingnan nyo yung UBW kung may makita kayong shorted. Tulad nyan. Ayan. So dito pa lang, kita na natin. So yung W at saka B, meron tayong resistance na nakuha. Yan. So dito sa kabila, wala. Ayan. Nakikita nyo. So from B at saka W, meron tayong nakitang resistance. Kung ni-reverse naman natin, wala na. Shorted tayo nakikita. Then, i-check nyo rin dito, from ground, ito, yung nakalagay na N is ground. Tingnan nyo kung meron kayong makukuhang naka-short dito. Pag ni-reverse nyo ito, tingnan nyo kung meron. Ayan. So, wala tayong nakuhang shorted dito. Pumunta ngayon kayo doon sa P, o yung positive na tinitingnan natin. Ayan. Positive supply. Tingnan nyo kung may shorted. Ayan. So, pumalo lahat. Dapat, pag ni-reverse natin, mawawala yung resistance na nakuha natin. Ayan. So, wala naman siya. Ito, pagdating doon sa B, meron siya. Ayan o. Dito, wala. Reverse natin. Meron. Reverse. Wala. Ito, merong resistance. Ito, wala. So, from B at saka yung P, shorted na siya. Ito. So, gamitan natin ng buzzer. Ayan, para makita natin ng shorted. Simula doon sa P, papunta doon sa B. Yan o. Yan dito sa U at saka W, wala. Reverse natin. Wala. Pero ito meron. Yan o. So, ang IPM natin ay shorted. Ito yung IPM module, ay IPM IC natin. So, ang tawag dito sa kabuuan to, IPM module driver. Matingin board. Okay. So, yung lakad namin ngayon ay sa
Pampanga. So ito yung gagawin namin na unit. So Colin ito, kararating lang ng ating spare parts. Pina-priority ko na. Ang sira niya itong IPM module. Ikakabit na natin. Then i-try ko muna bago natin idiretso dun sa service para sigurado tayo na andar. Ito yung mga old model ni Colin. Ikakabit na natin dito. Parehas na yan, no? Ito yung pinagpalitan natin. So same din yung ipinadala sa atin. Yan. So ito importante, ha. So nilinis ko na ito kahapon. Ikakabit na lang. Hop. Butas. Yun. Okay. Ayan. So sakto naman to. Okay na rin. Ito, pag nagkakabit kayo, baka magkamali kayo. So, positive. Titingnan nyo dito, ha. Positive yung P. Yun. Ito natin siya ilalagay. Ito yung negative supply. So, yung kahapon, yung B, yung pinakagitna, ay nakuha na natin ang supply na 390. So, dapat nasa more or less 15 volts. Usually 15 volts lang to. Yun. Negative. Yan, 15. Yung gitna, 15. Yung dulo, 15. Ayan, so balance siya. UBW. Yan, o. Yung U, B, W. Okay? So, balance ang supply. Ito ay dito tayo mag-ground. Ayan. So, 13 volts. Itong 15 ay 5 volts. Yan. Okay. So, may 5 volts. So, okay na to. Ito, yung lumabas na error dito, makikita nyo, E4. Pag E4 yan, usually normal. So, sa pagkaka-check natin yung kahapon, ang nakitaan lang natin na problema. So, ito lang. So, dahil medyo malilate na tayo, doon na natin ito iti-testing mismo sa customer. So, kahapon, ipinrun na namin ito. Nag-actual kami ng ibang IPM and nag-run na naman siya. So, okay yung ating main PCB. So, doon na natin i-run sa mismong unit. Okay, tara. Let's go! Sige. Hop. Okay na. Ito na. Kabitan kayo na, pare. Kabitan na. Letter N. Yan. Okay na. Nakakabit na. O, sige. So, paanda rin na lang. Ako po ito. Makurenti kami. Lagay may initial para mag-switch yung tawag dito. Sir. Pasukan mo lang. Para mag-switch yung pressure switch. Yung papaandar yan pagka walang pressure yon. Okay na. Yung outdoor nasa kabilang bahay, kabilang street pa. Yung indoor nasa kabila, sunod na street. Yun yung outdoor. Magta-tricycle pa talaga bago makalipat sa indoor. Ayun, sakay kami ng tricycle bago makalipat sa indoor. Yun. Ayos ah. Yun. Baby boy. Tapos na.
na tayo sa indoor unit. Doon. Nandun sa taas. Santa Ana Billiard. Yo. Okay. Ayan, so okay na yung unit natin. Philip, boy. So yan, bumalik kami dito sa outdoor dahil nagkaroon ulit ng error na ED. So na-check namin, nagkaroon sakto-sakto naman yung capacitor niya. Bumigay ang capacitor, so huminto ang fan. Yan, so maandar siya kanina sa observation namin. Nung nag-observe kami, nagkaroon ulit siya ng error na ED habang nag-observe kami mga 30 minutes. So nangyari, yung capacitor niya naman ang bumigay. Yan yung filter capacitor na to sa fan. So huminto pala ang fan motor niya, kaya pag check namin ay mainit. Ayan, ito. Oo. Ito yung tinutsukan ko na capacitor na yan. So fan capacitor yan. Ang nangyari, ayan, wala. Nag-open, bumigay ang capacitor. So sakto-sakto naman na ino-observe namin. Ayan, so titingnan na lang namin kung wala kaming capacitor doon sa bag para mapaandar ng diretso. Ayan, so ginabi na kami. Ayan, so kapag naglabas kasi siya ng ED, ano siya, ang na-detect na nito, yung error na inilabas niya ngayon is dahil doon sa ito, yung pressure switch niya. So dahil huminto yung pinaka fan motor niya dahil dun sa capacitor natin. Ayan, so buti na lang at nung tumirik ito ay nandito pa kami, na ino-obserbahan pa lang namin. Ayan, so sakto-sakto no, pagkakabit namin, pag-andar niya yung capacitor na yan, nasira, bumigay. Yun. Ayan, so iniwan na ulit namin, kaya lang medyo malaki yung capacitor, nasa 15 UF, so 10 lang, so titesting lang namin. Papalitan na lang siya bukas. Yun. Mura ito pare, yaman ka na. Don't worry. Ayan, so okay na ulit, malakas na yung blower natin. Kaya lang 15 UF yung nakalagay, so papalitan na lang siguro bukas ng dahil gabi na. So pinang-testing lang namin. Okay, tara. May balat kasi sa pito yung technician ko na to. Kaya soblay. So, sige na, so bababa tayo, nasa bubong tayo Ano yung street to? Ano yung street yan? San Jose, ay San Juan, Santa Ana. San Juan yun. Santa Ana, tapos yung kabila, no, layo no, isang street, magta-tricycle ka pa bago makapunta doon sa outdoor. Sa highway. Tapos papasok ka sa Eskinita. Papasok sa Eskinita. Yun. Tara na, ayos na. So yung outdoor, nandito sa street. So lalabas pa kami doon, sa main road. Tapos pupunta pa kami doon sa kabila. Yung outdoor, doon, sa likod na yan. Ito yung isang street pa na pupuntahan bago makapunta doon sa outdoor. Ay, Pat! Saraya pa school! Gate? Ako magaling, pinakapagpagin bukas. Ayan. So, tricycle ulit tayo ngayon papunta doon sa indoor. Yo. Oop. Ito pa yung main road. Main road, highway. Kumain na, sir? Ay, ayos lang kami, mamaya na. Ayun, kumain tayo doon. Tara. Habang hinihintay natin. Yo. Sir? Pwede rin.